So magandang gabi mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa San Jose, Cebu City. Dilim mga kababayan. Walang ilaw pero sa budget meron. By the way mga kababayan, kung hindi pa ka na-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share sa aking video para naman madagdagan natin mga subscriber. At sa mga subscriber ko, sana wag kayong sawang manood sa ating mga video at mag-comment para i-press ang notification bell para naman kung may mga bago tayong video, mga update, pwede ma-update din kita. By the way mga kaibigan, mag-comment ito tayo sa Congress. Ano ba itong Congress mga kaibigan? Ito ba ay bahay ng kasinungalingan? Kongreso ng kasinungalingan, kahit kasino-sino na lang tao kinukuha para lang magsalita sa war on drugs ni Duterte. Noon pa kinwestiyon, noon pa inimbitahan ninyo yan. Anong sabi ni Mark Cuban? Hindi dinadawit nila ang mga Duterte. Walang presence sila Pulong at si Mans Carpio. Ngayon dawit na, pag iba ng administrasyon dawit na. Kaya na-contempt. Kaya daw na-contempt, kaya sasabi ng ito. Ngayon sinasabi na niya ang totoo. Okay, Mark Cuban, talaga namang nakakulong ka. So pira-pira lang, isiwalat mo ang katotohanan at panatilihin ang iyong script na sana permanent. Itong mga congressman naman, kung hindi makasagot si Cuban, turuan nyo naman. Kasi nyo naman ang role nating mga congressman, di ba? Puwera lang sa puwera lang sa congressman na mabuti. Pero itong nag-imbestigan ito, kahit ano pa ang mga bagay na siraan ninyo ang mga Duterte, sa totoo lang, Mr. Congress, hindi kami madadala sa inyong paninira sa mga Duterte. Hindi kayo madadala dyan. Alam at alam na namin kung ano ang pakay ninyo. Nandyan na sa aming utak, Mr. Congress. Kaya wag nyong siraan ang mga Duterte kasi alam namin kung paano nagtrabaho ang mga Duterte. Sana hihiling ko rin sa mga kapwa ko Pilipino. Hihilingin ko sa inyo, kung saan man ito na distrito ang mga congressman na to, sana i-boycott ninyo. I-boycott ninyong mga tao to. Maglagay kayo ng congressman na talagang nagsiservisyo sa inyo. Hindi yung nagsiservisyo sa isang politiko. Kaya naman mga kababayan ko, sana matuto na kayo dyan. Tingnan nyo ang iyong distrito kung mayroon bang pagbabago. Tingnan yung mga daanan ninyo. Tingnan yung poste ilaw. Tingnan yung illegal drugs ninyo. Kung ito ba ay wala na ang drugs ninyo sa iyong paligid. Tingnan nyo kung safety ba kayo lumalakad sa inyong distrito, sa inyong lugar. Sa panahon ni Duterte, kaya nagkaganito ang ating bansa kasi takot sila. Congressman takot kan Duterte, police takot kan Duterte, military takot kan Duterte. Magkaroon ng mga sindikato. Pero ngayon mga kababayan, diskarte na hindi na takot. Hindi takot. Sinabi pa ng presidente na iba na ang pugo. Ano sabi ng Pagcor? Pag-isipan pa nila. Sa ibig sabihin, hindi sila takot. Kung si Duterte ang ganyan, pag stop na. Kaya mga kababayan, hinihilingin ko sa inyo, itong mga taong to, wag na yan, patuloy yan.
Ha? Kailangan na i-boycott niyan ang mga tao na yan. Ha? Kasi iisang tao lang ang siniserbisyon yan, ang administrasyon. Walang pagbabago ang ating bansa kung ganyan tayo. Ha? Walang pagbabago ang ating bansa, mga kababayan, kung ganito tayo. Kung ganito tayo walang hiya. Ha? From the Congress to the Senate, wala talagang mangyayari, mga kababayan, kung ganito tayo palagi. Ha? Anong mangyayari sa ating kabataan? Ha? Anong mangyayari, mga kababayan? Ito ba ay tama? Ito ba ay tamang-tama sa kanilang panlasa? So, aywan ko na lang sa mga taong to. Ha? Ipipilit din nila na ang mga Duterte ay makasalanan. Duterte ang pinaka-bad administrasyon. Uy, Mr. Congress. Mr. Congress, hindi nyo ba alam na si Duterte lang ang pinakamamahal ng taong bayan? Kahit na tapos na kanyang termino, mataas at mataas pa rin ang kanyang ratings dahil sa pagmamahal namin sa kanya. Kahit ano pang siraan ninyo ang mga Duterte pa rin kami. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Walang pagbabago sa aming isipan. Maraming salamat, mga kababayan. Hanggang dito na lang. God is good all the time. God is good. It's Senyor kaninyo tanan, mga kababayan.